Itinapon ako na parang basahang madumi matapos kong paglingkuran ang kanilang pamilya. Isang sobre ng diborsyo ang isinalubong sa akin sa gabi ng tagumpay ng aking asawa. Hindi namin kailangan ng labandera sa aming antas, sabi ng biyenan ko habang suot ang perlas na ako ang bumili. Ngunit nakalimutan nilang ang basahang ito ang nagtatahi sa kanilang dangal. Ngayon, ang bawat patak ng luha ko ay magiging baha na lulunod sa kanilang kasinungalingan. Sino nga ba ang tunay na pulubi? Makakaya ba nilang mabuhay kung ang tanging nagmamahal sa kanila ay tinalikuran na sila? Eto ang pirmahan mo, Mirasol. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin palabas ng hotel na ito dahil bawal ang mga hampas lupa rito. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Doña Benilda ay tila mga talim ng balisong na humihiwa sa katinuan ni Mira. Sa gitna ng nagniningning na ballroom ng Manila Grand Hotel, kung saan ang bawat kristal na chandelier ay nagbabato ng liwanag na nakakasilaw, nakatayo si Mirasol na tila isang mantsa sa malinis na puting alpombra. Hawak niya sa kanyang nanginginig na mga daliri ang isang maliit na kahon na nakabalot sa simpleng papel, isang regalo para sa kanyang asawa, si Rafael, na ngayong gabi ay ipinagdiriwang ang pagiging bagong Deputy Chief of Cardiology. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, may mga bakas ng hapdi mula sa matapang na chemical ng sabon sa laundry department ng ospital kung saan siya nagtatrabaho ng double shift para lamang makatulong sa mga bayarin sa bahay. Tumingin siya kay Rafael, ang lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 7 taon, ang lalaking sinuportahan na niya noong wala pa itong pangalan at tanging pangarap lamang ang baon. Ngunit ang mga mata ni Rafael ay hindi nakatitig sa kanya. Nakatuon ang pansin nito sa magandang babaeng nasa tabi niya, si Dr. Celestina Aragon, na tila isang reyna sa suot nitong kumukutitap na gown. Ang katahimikan ni Rafael ay mas masakit pa kaysa sa malulutong na mura ng kanyang biyenan. Walang pagkibo, walang pagtatanggol. Tanging ang marahas na pag-iwas ng tingin na tila ba si Mira ay isang nakakahawang sakit na ikinahihihiya niyang makita ng kanyang mga kasamahan sa propesyon. Ang sobrang kulay kape na inihagis ni Doña Benilda sa kanyang dibdib ay bumagsak sa sahig at kasabay nito ang pagkadurog ng huling piraso ng dignidad na iniingatan ni Mira. Inabot ni Mira ang sobre habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Sa loob nito ay ang mga dokumento para sa kanilang annulment, mga papeles na nagsasabing ang lahat ng sakripisyo niya ay wala palang halaga. Ang bawat puyat niya sa pag-aayos ng mga research papers ni Rafael, ang bawat hapdi ng kanyang likod sa paglalaban ng mga uniforme nito at ang bawat gabing nagtiis siya sa gutom para lamang may maipambili ito ng mamahaling stethoscope ay nauwi sa isang pirasong papel na nag-uutos sa kanya na maglaho. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay at ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng matinding kirot na gumagapang hanggang sa kanyang mga kuko. Napansin niya ang pag-angat ng gilid ng labi ni Celestina, isang mapang-uyam na ngiti na nagpapahiwatig ng tagumpay. Habang dahan-dahang hinawakan nito ang braso ni Rafael, lumapit si Doña Benilda at bumulong sa kanyang tenga. Sapat lamang upang siya ang makarinig. Sinabi nito na hinding-hindi siya nababagay sa pamilyang Sandoval dahil siya ay isang hamak na labandera lamang na ang amoy ay laging amoy, zonrox at pawis. Sa bawat hakbang paatras ni Mira, nararamdaman niya ang malamig na hangin mula sa labas ng hotel na humahalik sa kanyang balat. Ang kanyang regalong panulat para kay Rafael, ang fountain pen na pinag-ipunan niya ng 6 na buwan mula sa kanyang overtime, ay nanatiling nakatago sa kanyang bulsa, mabigat at tila naging isang piraso ng bato. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig dahil ang kanyang boses ay tila ibinaon na sa ilalim ng lupa ng mga taong itinuring niyang pamilya. Paglabas niya ng hotel, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang bawat patak ng tubig mula sa langit
ay tila nakikiramay sa kanyang pagdadalamhati. Ngunit kasabay nito ay ang paghugas sa kanyang mga pangarap. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, basang-basa at nanginginig sa ginaw, habang pinagmamasdan ang mga sasakyang nagdaraan na may dalang sariling mga destinasyon. Hawak-hawak niya ang basang sobre, ang kanyang buong buhay na binuod sa ilang pahina ng kasinungalingan at kawalang utang na loob. Sa gitna ng kadiliman at ingay ng lungsod, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasagutan sa gabing ito ng trahedya. Hanggang saan nga ba ang kayang tiisin ng isang pusong nagmahal ng tapat? Kung ang tanging kapalit ay ang ituring kang basura sa gitna ng tagumpay ng iba, ang bawat hakbang ni Mira patungo sa kanilang maliit na silid sa staff housing ng ospital ay tila paglakad sa ibabaw ng matatalim na bubog. Basang-basa ang kanyang manipis na uniforme at ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa kanyang buhok ay tila sumasabay sa mabagal na pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit ang lamig ng ulan ay walang sinabi sa panginginig ng kanyang buong katawan nang makarating siya sa harap ng pintuan. Ang kanyang mga gamit, ang iilang damit na pinaglumaan na ng panahon, ang kanyang luma at kinalawang na sewing machine at maging ang mga sapatos na ginagamit niya sa trabaho ay nakatambak na sa labas, basang-basa at pinagtutulungan ng putik. Walang natira sa loob ng silid na itinuring niyang tahanan sa loob ng maraming taon, kundi ang amoy ng kawalan. Sa gitna ng kadiliman ng pasilyo, lumabas ang figura ni Doña Benilda na tila isang anino ng kamatayan na naghihintay sa kanyang biktima. Hindi man lang ito nababasa ng ulan dahil sa payong na hawak ng isang gwardiya. At ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pinagmamasdan ang kalunos-lunos na kalagayan ni Mira. Sinabi nito sa kanya na wala na siyang karapatang tumapak sa lupang pag-aari ng mga Sandoval. Hindi pa nasiyahan ng matanda. Idinagdag pa nito na may nakakita raw kay Mira na kumukuha ng mga mamahaling gamot sa pharmacy ng ospital upang ibenta sa labas. Isang malaking kasinungalingan na binalot sa telon ng awtoridad upang tuluyan siyang mabaon sa kahihiyan. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa pisngi ni Mira. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang alam niyang si Rafael ay hinayaan lang na mangyari ito. Yumuko si Mira upang pulutin ang isang basag na frame ng litrato mula sa putikan. Ito ang tanging larawan nila ni Rafael noong mga panahong nagsisimula pa lamang sila, noong ang tanging yaman nila ay ang pangako ng katapatan sa isa't isa. Dahan-dahang pinunasan ni Mira ang mukha ni Rafael sa salamin gamit ang kanyang nanginginig na hinlalaki, kahit na ang matatalim na piraso ng basag na bubog ay nagsisimula nang humiwa sa kanyang balat. Hindi niya naramdaman ang agos ng dugo mula sa kanyang daliri. Ang tanging naramdaman niya ay ang huling hibla ng pag-asa na tuluyan ng naputol sa loob ng kanyang dibdib. Ang pag-iyak niya ay hindi na naririnig. Isa na itong tahimik na pagngalngal ng kaluluwang unti-unting namamatay sa tindi ng kawalang katarungan. Sa gitna ng kanyang pagkasadlak, isang matandang lalaki ang lumapit at tumayo sa kanyang tabi. Dala ang isang malaking itim na payong na nagbigay ng pansamantalang silong sa kanyang pighati. Si Attorney Matias Villarreal, na may boses na kasing lalim ng gabi ngunit puno ng otoridad, ay nag-utos sa mga gwardiya na huwag nang saktan ng babae. Tumingin si Mira sa matanda at sa kabila ng labo ng kanyang paningin dahil sa luha, nakita niya ang isang pares ng mga mata na hindi puno ng pandidiri, kundi ng isang pamilyar na malasakit na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi alam ni Mira kung bakit tila kilala siya ng lalaking ito. Ngunit sa sandaling iyon, ang init na nagmula sa presensya ni Matias ay tila isang maliit na mitya ng apoy sa gitna ng nagyayelong mundo. Tumayo si Mira ng dahan-dahan, bitbit ang basag na larawan at ang kanyang nasirang dangal. Hinarap niya si Doña Benilda nang hindi kumukurap
kahit na ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nagnanais na lamang maglaho. Ang kanyang tinig, na dati ay mahinhin at laging sumusunod, ay naging malamig at matalim na tila bakal na dumaan sa apoy. Sinabi niya sa matanda na kahit itapon nito ang lahat ng kanyang gamit sa putikan, hinding-hindi nito makukuha ang katotohanang ang lahat ng tinatamasa nila ngayon ay itinayo sa ibabaw ng kanyang mga sakripisyo. Ang bawat hibla ng damit na suot ni Rafael, ang bawat sentimong ginagastos nila ay may bahid ng kanyang pawis at dugo. Bago siya tuluyang tumalikod kasama ang misteryosong matanda, iniwan niya ang isang pangungusap na nagpatahimik maging sa malakas na buhos ng ulan. Hindi lang gamit ang kinuha mo sa akin ngayong gabi, Benilda. Kinuha mo rin ang huling rason para maging mabuti ako sa inyo. Mula sa gabing ito, ang kaluluwa ng anak mo na nilason mo na ng kasakiman ang magiging pinakamalaking bilangguan ninyong dalawa. Ang amoy ng chlorine at matapang na sabon ay tila nakaukit na sa bawat pori ng balat ni Mirasol, isang halimuyak ng hirap na hinding-hindi mabubura ng kahit anong mamahaling pabango. Habang nakaupo siya sa isang sulok ng tahimik na opisina ni Attorney Matias, pinagmasdan niya ang kanyang mga palad na puno ng kalyo at mga mapuputing bakas ng pagkababad sa tubig. Tila bumabalik ang kanyang gunita sa mga gabing ang tanging liwanag sa kanilang maliit na silid ay ang isang dilaw na bumbilyang kukurap-kurap sa itaas ng kanyang ulo. Sa mga sandaling iyon, habang ang buong mundo ay himbing na sa pagkakaidlip, ang mga kamay ni Mira ay abala sa dalawang magkaibang mundo. Ang pagkusot ng mga makakapal na bedsheet ng ospital at ang pag-edit sa mga komplikadong medical research ni Rafael. Naalala niya ang init ng singaw mula sa plansa na humahaplos sa kanyang mukha habang binabasa ang mga terminolohiyang medikal na sa simula ay tila wikang banyaga sa kanya. Dahil sa pagmamahal, pinag-aralan niyang intindihin ang bawat daloy ng puso, ang bawat ugat, at ang bawat teorya upang matiyak na ang mga sinusulat ni Rafael ay walang pagkakamali. May mga pagkakataong ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa antok, ngunit isang tingin lamang sa mahimbing na tulog ng kanyang asawa ay sapat na upang magpatuloy siya. Inisip niya noon na ang bawat butil ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo ay mga binhing magbubunga ng kanilang magandang kinabukasan. Ngunit hindi niya akalain na ang inalagaan niyang halaman ay mamumunga pala ng mga tinik na sa huli ay siyang susugat sa kanyang sariling puso. You gave him everything, didn't you? Ang malumanay na tanong ni Attorney Matias ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tumango lamang si Mira, hindi na kayang maglabas ng salita dahil sa bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Inabot ng matanda ang kanyang lumang baul, ang tanging gamit na hindi masyadong nabasa ng ulan dahil sa maingat na pagkakalagay nito sa ilalim ng ibang mga gamit. Ito ang baul na dinala niya mula sa kanyang probinsya, ang baul na naglalaman ng mga alaala ng kanyang mga magulang bago sila pumanaw sa isang trahedya. Dahan-dahang binuksan ni Mira ang takip nito at ang pamilyar na amoy ng tuyong kahoy at luma ng tela ay bumalot sa kanyang pangamoy. Sa pinakailalim ng baul, sa pagitan ng kanyang mga lumang damit, ay may isang lihim na compartment na tanging siya lamang ang nakakaalam. Doon ay nakatago ang isang kupas na sobre na kulay dilaw na sa katandaan. Ito ay isang sulat mula sa kanyang ama. Isang sulat na ibinigay sa kanya bago ito malagutan ng hininga na may mahigpit na bilin na buksan lamang sa sandaling pakiramdam niya ay wala na siyang matatatakbuhan. Sa bawat sentimetro ng pagkakadikit ng selyo, nararamdaman ni Mira ang kaba na tila isang mabilis na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dahan-dahang hinahati ang papel. Habang binabasa ni Mira ang unang ilang linya ng sulat, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki sa gulat. Ang bawat salitang nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ama ay naglalaman ng isang katotohanang sapat upang baguhin ang lahat ng alam niya
tungkol sa kanyang pagkatao at sa kanyang nakaraan. Hindi lamang ito isang simpleng mensahe ng pagmamahal. Ito ay isang susi sa isang pintuang matagal nang nakasara, isang pintuang maglalantad kung sino talaga si Mirasol de la Cruz sa likod ng kanyang uniforme bilang isang labandera. Napahawak si Mira sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na singhap. Tumingin siya kay Attorney Matias na tila ba ang matanda ay may alam sa nilalaman nito. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Isang nangiti na nagpapahiwatig na ang panahon ng pagtitiis ay malapit na ring magwakas. Sa ilalim ng huling talata ng sulat, may isang pangalan ng isang institusyong medikal na hindi kailanman inasahan ni Mira na magkakaroon ng koneksyon sa kanyang pamilya. Ang bawat dulas ng ballpen sa ibabaw ng puting papel ay tila isang hatol ng kamatayan na dahan-dahang itinatatak ni Rafael sa kanyang sariling konsensya. Sa loob ng kanyang bagong opisina na amoy pintura at mamahaling katad, nakaupo siya sa harap ng isang opisyal na memo na nag-aakusa kay Mirasol ng pagnanakaw ng mga gamot sa ospital. Sa tabi niya, nakatayo si Doña Benilda na ang mga daliri ay nakapatong sa kanyang balikat na tila isang mabigat na pamatok. Sinabihan siya ng kanyang ina na ang pirma niyang ito ang huling hakbang upang linisin ang kanilang pangalan mula sa putik na dala ng isang asawang labandera. Kung hindi niya pipirmahan ito, ang kanyang promosyon bilang Chief of Cardiology ay maaaring bawiin ng board dahil sa iskandalong kinasasangkutan ng kanyang pamilya. Tinitigan ni Rafael ang pangalan ni Mirasol sa dokumento ko. Naalala niya ang mga gabing ang mga kamay na tinatawag nilang marumi ay siyang nagmamasahe sa kanyang pagod na mga balikat. Naalala niya ang bawat sentimong inipon ni Mira mula sa paglalaba upang may maipambili siya ng mga libro noong siya ay nag-aaral pa lamang. Ngunit ang kislap ng ginto at ang tamis ng kapangyarihan ay mas matindi kaysa sa bulong ng katotohanan. Sa isang mabilis na galaw, idiniin niya ang panulat at nilagdaan ng kasinungalingan. Ang bawat kurit ng tinta ay tila isang pilat na hindi na mabubura, isang permanenteng mantsa sa kanyang sumpa bilang doktor at bilang asawa. Habang naglalakad si Rafael sa malawak at malamig na hallway ng ospital, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Si Mirasol yun, suot ang kanyang luma at kupas na jacket, bit-bit ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit mula sa locker room ng laundry department. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init at paghanga, sa tuwing titingin sa kanya, ay naging kasing lamig na ngayon ng semento. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naging isang malalim na bangin na walang sino man sa kanila ang kayang tumawid. Rafael. Ang pagtawag ni Mira sa kanyang pangalan ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim at nakakabinging pagkapagod. Huminto si Rafael, ngunit hindi niya kayang itaas ang kanyang paningin. Sinabi ni Mira na alam niya ang tungkol sa pinirmahan nitong memo. Alam niyang pinili ni Rafael na iligtas ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagtapon sa kaisa-isang taong naniwala sa kanya noong siya ay wala pa. Ang bawat salita ni Mira ay tila isang karayom na dahan-dahang itinutusok sa puso ni Rafael na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng bagay na kanyang isinakripisyo para sa isang titulong gawa sa buhangin. I had to do it, Mira. Para sa atin din ito, para sa kinabukasan natin. Ang mahinang depensa ni Rafael, isang gasgas na linya na tila ba ang pagsasabi nito nang paulit-ulit ay gagawin itong totoo. Ngunit isang mapait na ngiti lamang ang isinagot ni Mira. Sinabi ni Mira na ang kinabukasang itinayo sa ibabaw ng pagkawasak ng dangal ng iba ay isang bahay na walang pundasyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang matinding pangungulila, kahit na naroon pa sa harap niya ang kanyang asawa. Parang tinitingnan niya ang isang bituin na matagal nang namatay, at ang liwanag na nakikita niya ay isang gunita na lamang. Bago tuluyang lumampas si Mira sa kanya,
Huminto ito at bumulong ng mga salitang habambuhay na uukit sa isipan ni Rafael. Sana ay masaya ka sa bawat hakbang mo paakyat, Rafael. Pero tandaan mo ito, bawat baitang ng hagdanang inaapakan mo ngayon ay gawa sa aking pagkatao na dinurog mo. Kapag nandoon ka na sa itaas at naramdaman mo ang lamig ng pag-iisa, huwag kang lilingon sa ibaba para hanapin ako. Dahil sa bawat pagsisinungaling mo, unti-unti mo ring pinapatay ang huling rason kung bakit kita minahal. O mabandan din dito bini. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng hallway habang ang tunog ng papalayong mga hakbang ni Mira ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang sariling pagbagsak. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nagtatanong, ano nga ba ang halaga ng pag-abot sa langit kung ang kaluluwa mo naman ay naiwan sa putikan? Ang liwanag ng hapon na tumatagos sa salamin ng bintana sa opisina ni Attorney Matias ay nagpapalitaw sa mga pinong alikabok na lumulutang sa hangin. Tila mga pira-pirasong alaala ng nakaraan na matagal nang ibinaon ngunit ngayon ay pilit na nagpapakita ng katotohanan. Nakaupo si Mirasol sa harap ng malapad na mesang yari sa mahogany, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga lumang dokumentong inilabas ng abogado mula sa isang makapal na brown envelope. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang yumaong ama sa huling pahina ng liham ay nagbigay ng isang mainit na haplos sa kanyang nanlamig na pagkatao. Isang paalala na kahit kailan ay hindi siya naging ulila sa pagmamahal. Ngunit ang mga kasunod na salitang binitawan ni Attorney Matias ay nagdala ng matinding pagyanig sa mundo na matagal niyang pinaniwalaan. Mirasol, ang pamilya mo ay piniling mamuhay ng simple bago sila mamatay sa aksidente, ngunit hindi ibig sabihin na iniwan ka nilang walang laban. Ang malumanay ngunit seryosong panimula ng matandang abogado, habang maingat nitong inilalatag ang mga papeles na may selyo ng pamahalaan. Ipinaliwanag nito na ang San Gabriel Medical Grant, ang pinakamalaking pondong nagpapaaral sa mga mahuhusay ngunit mahihirap na medical students sa buong bansa, ay itinatag gamit ang yaman ng mga magulang ni Mira. Ito ay isang pondong nakapangalan sa kanya bilang nag-iisang tagapagmana, isang lihim na itinago ni Attorney Matias sa loob ng maraming taon bilang pagtupad sa huling habilin ng kanyang ama hanggang sa dumating ang araw na handa na siyang angkinin ito. Ang paghinga ni Mira ay naging mabigat habang unti-unting pumapasok sa kanyang isipan ang bigat ng mga revelasyong ito. Upang masigit na maunawaan ni Mira ang sitwasyon, itinulak ni Attorney Matias ang isang partikular na folder palapit sa kanya. Ito ang talaan ng mga naging pangunahing benepisyaryo ng pondo mahigit isang dekada na ang nakalilipas. Hinaplos ng magagaspang at sugatang mga daliri ni Mira ang pahina. Ang mga kamay na napuno ng kalyo sa paglalaba ng mga damit ng pamilya Sandoval. Habang binabasa niya ang listahan, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita niya ang isang pamilyar na pangalan na nakasulat sa itaas, Rafael Sandoval. Nakasaad sa dokumento na ang buong pag-aaral nito sa medisina, mula sa matrikula hanggang sa mga mamahaling libro, ay binayaran ng San Gabriel Medical Grant. Ang lalaking ikinahiya siya sa harap ng maraming tao, ang pamilyang tumawag sa kanya bilang isang linta at pabigat, ay nabuhay at umasenso dahil sa mismong kayamanan ng pamilyang kanyang pinagmulan. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay nagdulot ng isang matinding kirot na mabilis na napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng paglaya. Naisip ni Mira ang lahat ng pang-aalipusta ni Doña Benilda, ang bawat salitang hampas lupa at patay gutom na ipinukol nito sa kanya habang nakasuot ng mga alahas na binili mula sa sahod ni Rafael. Hindi napigilan ni Mira ang pag-usbong ng isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang pirma ng kanyang dating asawa sa kontrata ng scholarship. Ang lalaking nag-akalang narating niya ang tuktok dahil sa kanyang sariling galing ay hindi alam na ang kanyang mga pakpak
ay hiniram lamang mula sa babaeng tinapakan niya. Sa halip na umiyak muli, naramdaman ni Mira ang pag-init ng kanyang dugo, isang apoy ng determinasyon na nagpapalusaw sa lahat ng kanyang takot at panghihina. Tumingala si Mira at sinalubong ang tingin ni Attorney Matias. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalinlangan, ay ngayon ay nag-aalab sa isang tahimik ngunit mapanganib na kapangyarihan. Attorney Matias, the Sandovals built their entire kingdom thinking I was just the dirt beneath their feet. Ang sambit ni Mira, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may taglay na diin ng isang taong hindi na kailanman magiging biktima. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kontrata ni Rafael habang ang kanyang isipan ay nagsisimula ng bumuo ng isang hakbang tungo sa pagbawi ng lahat ng inagaw sa kanya. It's time to show them whose ground they are really standing on. Gusto kong malaman kung paano nila ipagmamalaki ang kanilang pangalan kapag binawi ko na ang pondong bumubuhay sa kanilang ilusyon. O manetang di may inaw ko sa home. Ang mga ilaw sa loob ng opisina ni Dr. Celestina Aragon ay kasing lamig at kasing talim ng kanyang pananalita. Habang binabasa niya ang listahan ng mga pasyenteng nakabinbin para sa financial aid, isang mapanghamak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na pinahiran ng mamahaling pulang lipstick. Para sa kanya, ang bawat pangalan sa papel ay hindi mga taong nangangailangan ng tulong, kundi mga numero lamang sa isang malaking laro ng kapangyarihan at impluwensya sa loob ng ospital. Sa tulong ng kanyang ama na isa sa mga pinakamalaking donor, madali niyang namamanipula ang sistema, nililihis ang pondo na dapat sana ay para sa mga mahihirap papunta sa mga proyektong magpapabango sa kanyang pangalan sa board. At ngayon na si Rafael Sandoval na ang kanyang bagong kasangkapan, mas lalo pang lumawak ang kanyang sakop. Sa kabilang banda, si Mira ay nagsisimula ng bumalik sa ospital, hindi bilang isang labandera, kundi bilang isang voluntaryo sa Social Services Department. Dahil sa tulong ni Attorney Matias, nakuha niya ang access sa mga pampublikong dokumento ng ospital na dati ay hindi niya nakikita. Ang kanyang matalas na memorya sa mga numero at detalye na nahasa sa pag-e-edit ng mga research papers ni Rafael ang naging kanyang sandata. Habang tinutulungan niyang mag-asikaso ng mga papeles ang isang matandang babaeng umiiyak dahil sa laki ng bayarin, may isang transaksyon na pumukaw sa kanyang pansin. Isang malaking halaga ang inilabas mula sa charity fund. Ngunit ang pangalan ng benepisyaryo ay hindi isang pasyente, kundi isang medical equipment supplier na konektado sa pamilya Aragon. Ang mas nakakagulat pa ay ang pirma na nakalagay para sa pag-apruba, Dr. Rafael Sandoval. Kinabukasan, sinadya ni Mira na hintayin si Celestina sa parking lot. Suot lamang ang isang simpleng blusa at pantalon, hinarap ni Mira ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ng may lakas ng loob na hindi pa niya naipapakita noon. Itinanong niya kung bakit ang pondo para sa operasyon ng isang bata na may butas sa puso ay napunta sa pagbili ng mga bagong kagamitan para sa kanyang pribadong klinika. Sa simula, nagkunwari si Celestina na walang alam, ngunit nang ilabas ni Mira ang isang kopya ng resibo na may pirma ni Rafael, ang pagkukunwari ni Celestina ay napalitan ng isang mapanganib na titig. So, the little laundress has learned how to read documents, ang sarkastikong sabi ni Celestina, habang dahan-dahang lumalapit kay Mira na tila isang ahas na handang manuklaw. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta. Pinapaalala kay Mira na isang tawag lang niya ay maaari na niyang ipatanggal ang pangalan ni Mira sa listahan ng mga voluntaryo. Ngunit hindi natinag si Mira. Alam niyang may hawak siyang isang baraha na hindi kayang talunin ni Celestina, ang katotohanan. Sinabi ni Mira na hindi niya kailangan ang posisyon sa ospital, ngunit hindi niya hahayaang may mamatay na bata dahil lamang sa kasakiman ng iba. Ang bawat sentimo na kinuha ni Celestina mula sa pondong yon ay dugo ng mga inosenteng tao
na umaasa sa tulong ng ospital. Bago pa man makasagot si Celestina, isang itim na kotse ang huminto sa kanilang tabi. Bumaba mula rito si Rafael. Nagulat na makita ang dalawang babae na magkaharap. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi alam kung sino ang dapat niyang kampihan sa sitwasyong yon. "Stay out of this, Rafael. This is between me and your replacement." Ang malamig na sabi ni Mira. Ang bawat salita ay tumatama sa ego ni Rafael. Tumingin si Celestina kay Rafael na tila naghihintay ng proteksyon. At muling pinili ni Rafael ang panig na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Hinawakan niya ang braso ni Celestina at hinarap si Mira. "Ano ba ang kailangan mo, Mira? Pera? Sabihin mo lang kung magkano. Just stop making a scene." Ang mga salitang iyon ay ang huling patunay na ang Rafael na minahal niya ay tuluyan ng namatay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Mira, isang tawang puno ng awa para sa lalaking nasa harap niya. Bago siya tuluyang umalis, iniwan niya ang isang huling babala na nag-iwan ng takot sa mga mata ni Celestina. "Manahimik ka, labandera, kung ayaw mong mabulok sa kulungan." Ang pag-uulit ni Mira sa banta ni Celestina kanina, ngunit may kasamang kakaibang ngiti. "Let's see kung sino ang unang makakatikim ng rehas na bakal, Dr. Aragon. Dahil ang kasinungalingan, gaano man kaganda ang pagkakatago, ay laging may amoy na hindi kayang labhan ng kahit anong sabon." Ang Ward 4 ay isang mundong kaiba sa mga malalamig at makikintab na pasilyo kung saan naglalakad ang mga doktor na tulad ni Rafael. Dito, ang amoy ng gamot ay nahahaluan ng halimuyak ng pag-asa at dasal, at ang bawat dingding na kupas na ang pintura ay saksi sa mga laban ng buhay at kamatayan. Sa isang sulok ng ward na ito, sa tabi ng isang bintanang may lamat, nakahiga si Luningning, isang 6 na taong gulang na batang babae na may mga matang kasing liwanag ng kanyang pangalan, ngunit may pusong kasing rupok ng salamin. Ang kanyang maliit na dibdib ay may tahi mula sa isang naunang operasyon, ngunit kailangan niya ng isa pang mas maselang pamamaraan upang tuluyang maisara ang butas sa kanyang puso na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Naging malapit si Mira kay Luningning sa mga araw na siya ay nagboboluntaryo. Nakikita niya sa bata ang sarili niyang pangarap na magkaroon ng anak. Isang pangarap na matagal nang ibinaon dahil sa pag-aalaga sa pamilya Sandoval. Tuwing hapon, pagkatapos ng kanyang mga gawain, nauupo si Mira sa tabi ng kama ni Luningning, nagdadala ng mga lumang libro ng kwento at binabasahan ito hanggang sa makatulog. Ang bawat mahinang tawa ng bata ay musika sa kanyang pandinig, at ang bawat mainit na paghawak ng maliit nitong kamay ay nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Isang araw, habang inaayos ni Mira ang kumot ni Luningning, narinig niya ang pag-uusap ng mga magulang nito at ng isang social worker sa labas ng silid. Nalaman niyang ang pondo na dapat sana ay para sa operasyon ng bata. Ang perang pinag-ipunan ng buong barangay nila sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bote at dyaryo ay bigla na lamang naglaho mula sa listahan ng ospital. Sabi ng social worker, may mas urgent na kaso raw na pinaglaanan ng pera, isang paliwanag na alam ni Mira na isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang dugo ay biglang kumulo sa galit. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o sa posisyon. Ito ay tungkol na sa isang buhay na nakataya dahil sa kasakiman. Dala ang mga dokumentong nakalap niya. Naglakas loob si Mirang kumatok sa pintuan ng opisina ni Rafael. Sa loob, kasama ni Rafael si Celestina. At nagtatawanan sila habang tinitingnan ng isang brochure para sa isang mamahaling bakasyon sa Europe. Ang eksenang yon ay tila isang matalim na punyal na sumaksak sa puso ni Mira. Inilatag niya sa mesa ang mga papeles ni Luningning at ang kopya ng resibo na nagpapatunay kung saan napunta ang pondo. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, hindi nagmamakaawa, kundi puno ng isang malamig na galit. Kailangan ni Luningning ang operasyon sa lalong madaling panahon, Rafael.
Alam mo kung saan napunta ang pera na dapat sana ay para sa kanya. Ang diretsahang sabi ni Mira, ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Rafael. Binabaliwala ang presensya ni Celestina. Tumayo si Celestina at sinubukang agawin ang mga papeles, ngunit mabilis na iniwas ito ni Mirate. "This is hospital business, Mira. Wala kang karapatang makialam dito," ang mataray na sabi ng doktora. Ngunit hindi na natatakot si Mira. Hinarap niyang muli si Rafael na tila naguguluhan at hindi makapagsalita. "Rafael, nung una kang pumasok sa medical school, sinabi mo sa akin na gusto mong maging doktor para iligtas ang mga buhay na tulad ng sa tatay mo, na namatay dahil sa kahirapan. Nasaan na ang lalaking iyon? Nasaan na ang doktor na nangakong hindi ihahayaang may mamatay dahil lang sa walang pera?" Ang tanong ni Mira, ang bawat salita ay isang pagtuligsa sa pagkataong tinalikuran na ni Rafael. Sa isang iglap, tila nagising ang isang bahagi ng konsensya ni Rafael. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang nurse ang pumasok sa opisina. Hingal na hingal at may bakas ng pag-aalala sa mukha. Bumulong ito kay Rafael at ang mukha ng doktor ay biglang namutla. Mabilis siyang tumakbo palabas at sumunod si Mira na may masamang kutob sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa Ward 4, nakita nila ang isang komosyon sa paligid ng kama ni Luningning. Ang bata ay hirap na hirap sa paghinga at ang monitor sa tabi nito ay nagpapakita ng isang delikadong pagbaba ng kanyang heart rate. Ang maliit na anghel na nagbibigay liwanag sa ward ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. At sa mga mata ni Mira, may isang katotohanang sumampal sa kanya. Kung hindi siya kikilos ngayon, ang dugo ng batang ito ay mananatili sa mga kamay ng mga taong pinili ang pera kaysa sa buhay. Ang tensyon sa loob ng emergency room ay mas siksik pa kaysa sa hangin na pilit na hinihinga ni Luningning. Habang ang mga doktor at nurse ay kumikilos ng mabilis sa paligid ng maliit na katawan ng bata, si Mirasol ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit na tila sa isang taimtim na panalangin. Sa tabi niya, ang mga magulang ni Luningning ay humahagulgol. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa sa luha at takot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Mira si Rafael na nagbibigay ng mga utos, ngunit may kakaibang pag-aatubili sa kanyang mga galaw. Isang pag-aalinlangan na hindi nababagay sa isang doktor sa gitna ng isang krisis. Alam ni Mira kung ano ang dahilan. Ang operasyong kailangan ni Luningning ay mahal at wala itong approval mula sa administrasyon, partikular na mula kay Celestina at sa kanyang ama. Pagkatapos ng ilang sandali, lumabas si Rafael mula sa silid upang kausapin ang mga magulang. Ang kanyang boses ay mabigat at walang buhay. Sinabi niyang ginawa nila ang lahat upang patatagin ang kondisyon ng bata. Ngunit kailangan talaga nito ang operasyon sa lalong madaling panahon. Idinagdag niya na kailangan muna nilang ayusin ang mga papeles para sa pondo. Isang prosesong alam nilang lahat ay aabutin ng ilang araw, mga araw na maaaring hindi na kayanin pa ni Luningning. Iyon ang sandaling napuno na si Mira. Isang apoy ng galit at desperasyon ang sumiklab sa loob niya. Tinupok ang lahat ng natitira niyang pagpipigil. Hinarap niya si Rafael sa gitna ng pasilyo, sa harap ng mga nag-aalalang magulang at mga usisero. "Mga papeles, Rafael, namamatay na ang bata sa loob at ang tanging inaalala mo ay ang mga piraso ng papel na ikaw mismo ang may kasalanan kung bakit nawala." Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit may diin at talim na humiwa sa katahimikan ng buong lugar. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanila. "Mira, hindi mo naiintindihan. May mga proseso tayong kailangang sundin." Ang pabulong na sagot ni Rafael, pilit siyang hinihila palayo sa mga tao. Ngunit hindi nagpatinag si Mira. "Anong proseso, Rafael?" "Ang proseso kung saan hahayaan mong mamatay ang isang inosenteng bata para lang protektahan ang posisyon mo at ang kasinungalingan ng babae mo."
Ang bawat salita ni Mira ay tila isang malakas na sampal na gumigising sa lahat ng nakakarinig. Doktor ka ba talaga? O isa ka na lang negosyante na tumitimbang kung sino ang mas mahalaga, ang buhay ng isang mahirap na pasyente o ang nangiti ng mga mayayamang sponsor mo? Ang mukha ni Rafael ay namula sa hiya at galit. Hindi niya inaasahan na hahamunin siya ni Mira nang ganoon sa harap ng maraming tao. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dumating si Celestina. Ang kanyang mukha ay naglalarawan ng inis. What's the meaning of this commotion? Rafael, dalhin mo na ang babaeng yan palabas. She's disturbing the peace of the hospital. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago sa mga mata ni Rafael. Ang mga salita ni Mira tungkol sa kanyang ama at sa kanyang sinumpaang tungkulin ay tila nag-iwan ng lamat sa makapal na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Tumingin siya mula sa desperadong mukha ng mga magulang ni Luningning patungo sa nag-aalab na mga mata ni Mira at sa wakas, sa malamig at walang pakialam na mukha ni Celestina. Sa isang iglap, tila nagkaroon siya ng kalinawan. Humarap siya kay Celestina. Hindi siya aalalis at itutuloy natin ang operasyon ni Luningning with or without your approval. Ang gulat sa mukha ni Celestina ay hindi masukat. Ngunit bago pa man siya makasagot, iniwan na sila ni Rafael at muling pumasok sa emergency room. Tumingin si Mira sa papalayong likod ng kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita niyang muli ang anino ng doktor na minahal niya noon. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Isang desisyon ang hindi sapat para burahin ang lahat ng kasalanan. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Mira si Celestina na ngayon ay nanginginig sa galit. Ngayon, sino sa atin ang mukhang desperado, Dr. Aragon? Ang mahinang sabi ni Mira bago niya tinalikuran ang babae at muling nag-alay ng isang tahimik na panalangin para sa kaligtasan ng maliit na anghel sa Ward 4. Paanong nangyari ito? Iyan ang tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa isipan ni Rafael habang nakaupo siya mag-isa sa kanyang malawak, ngunit ngayon ay tila walang lamang opisina. Ang operasyon ni Luningning ay naging matagumpay, ngunit ang tagumpay na yon ay may kasamang malaking halaga. Ipinatawag siya ng board, pinangunahan ng ama ni Celestina at binigyan ng isang matinding babala. Ang kanyang promosyon bilang Chief of Cardiology ay pansamantalang sinuspinde at ang bawat kilos niya ay nasa ilalim ng masusing pagbabantay. Si Celestina naman ay halos hindi siya kinakausap. Ang init ng paghanga nito ay napalitan ng isang nagyeyelong glit. Sa gitna ng kanyang mga problema, hinanap niya ang mga lumang research papers na ginawa niya noong siya ay nasa residency pa lamang. Ang mga papel na ito ang nagbigay daan sa kanyang kasikatan, ang pundasyon ng kanyang karera. Ngunit habang binabasa niya ang mga ito, napansin niya ang isang bagay na matagal na niyang binaliwala. Sa gilid ng bawat pahina, may mga maliliit na sulat kamay, mga mungkahi at pagtatamaan na isinulat gamit ang isang pamilyar na tinta. Ito ang sulat kamay ni Mirasol. Naalala niya ang mga gabing umuuwi siyang pagod mula sa ospital at idinadatay na lamang ang kanyang ulo sa mesa. Sa mga sandaling iyon, si Mira ang tahimik na pupulot sa kanyang mga nagkalat na papel, magtitimpla ng mainit na kape, at mag-aaral ng kanyang mga teorya hanggang madaling araw para lamang tulungan siyang makahanap ng mga pagkakamali. Natagpuan niya sa ilalim ng tambak ng mga libro ang isang maliit na notebook. Ito ang notebook kung saan isinusulat ni Mira ang lahat ng kanilang mga gastusin mula sa bayad sa upa hanggang sa pamasahe niya. Sa huling pahina, may isang listahan ng mga bagay na gusto sanang bilhin ni Mira para sa sarili. Isang simpleng bestida, isang pares ng bagong sapatos, isang maliit na radyo. Ngunit ang bawat item sa listahan ay may X at sa tabi nito ay nakasulat ang mga katagang para sa board exam ni Raf o pambili ng bagong libro ni Raf. Napagtanto ni Rafael na ang bawat pangarap na binuo niya
ay itinayo sa ibabaw ng mga pangarap na isinuko ni Mira. Siya ang umakyat sa tuktok, ngunit si Mira ang nagsilbing hagdan. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa hallway ng ospital, isang pamilyar na tunog ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang masayang tawanan mula sa direksyon ng Ward 4. Dahan-dahan siyang sumilip sa pintuan at nakita niya si Mirasol na nakaupo sa tabi ng kama ni Luningning. Naglalaro sila ng bahay-bahayan gamit ang mga lumang karton. Ang ngiti sa mukha ni Mira habang pinapanood ang bata ay isang ngangiting hindi na niya nakikita sa bahay nila sa loob ng maraming taon. Ito ang ngiti ni Mira noong una silang nagkakilala. Isang ngiting puno ng simple at dalisay na kaligayahan. Sa paligid nila, ang ibang mga pasyente at ang kanilang mga pamilya ay nakangiti ring nanonood at ang ilan ay nag-aabot pa ng pagkain kay Mira bilang pasasalamat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang matinding paninibugho. Hindi dahil may ibang lalaki, kundi dahil nakita niya kung paano nakuha ni Mira ang isang bagay na hinding-hindi maibibigay ng pera o posisyon. Ang tunay na paggalang at pagmamahal mula sa mga taong tinulungan niya. Napagtanto niya na habang siya ay abala sa pagpapabango ng kanyang pangalan sa mga mayayaman, si Mira naman ay tahimik na nag-iiwan ng isang mas mahalagang pamana sa puso ng mga ordinaryong tao. Tumalikod si Rafael bago pa man siya mapansin ni Mira. Ang bawat hakbang niya palayo sa Ward 4 ay tila isang pag-amin sa kanyang sarili. Iniwan niya ang pinakamahalagang kayamanan ng kanyang buhay para sa isang kislap na madali lang palang mawala. Umuwi siya sa kanilang malaking bahay na ngayon ay tila isang malamig na musoleo. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng mga sakripisyo ni Mira. At sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang bumulong sa kanyang isipan. Kung babalik siya ngayon at luluhod sa harap ni Mira, mayroon pa kayang pagmamahal na natitira sa pusong winasak niya para patawarin siya? Ang balita ng pansamantalang suspension ni Rafael ay kumalat sa buong ospital na parang isang mabangis na apoy. At walang sino man ang mas nasiyahan sa balitang ito kaysa kay Doña Benilda at Celestina. Para sa kanila, ito ay isang perpektong pagkakataon upang tuluyang sementuhan ang kanilang kapangyarihan at itulak si Rafael sa isang landas na wala nang balikan. Nagplano sila ng isang malaking salu-salo sa kanilang mansyon, isang appreciation dinner na kunwari ay para sa mga miyembro ng board, ngunit sa katotohanan ay isang gabi ng pagpapalakas ng kanilang alyansa at pagpapakita kung sino talaga ang may kontrol. Ang bawat detalye, mula sa mga bulaklak hanggang sa pagkain, ay pinili upang sumigaw ng yaman at impluensya. Si Doña Benilda ay abala sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng mga chandelier at ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong kabahayan habang ipinagmamalaki niya ang mga koneksyon ng kanilang pamilya. Ipinakilala niya si Celestina sa lahat bilang ang susi sa maliwanag na kinabukasan ng ospital at sa tabi nito, si Rafael na tila isang palamuti lamang, isang papremyong napanalunan ni Celestina. Pilit nang ngumingiti si Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang bawat papuri na naririnig niya ay tila isang insulto, isang paalala na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkukunwari. Sa kabilang dako ng lungsod, si Mira naman ay nasa isang mas maliit, ngunit mas masayang pagtitipon. Sa isang simpleng karinderya malapit sa ospital, kasama niya ang mga magulang ni Luningning at ang iba pang mga pamilya mula sa Ward 4. Ang kanilang mesa ay puno ng pansit at puto, mga pagkaing binili mula sa kanilang pinag-ambagan bilang pasasalamat kay Mira. Walang mamahaling alak, walang kumikinang na alahas, tanging mga plastik na upuan at mga taos-pusong nangiti. Ang tawanan ay tunay, ang mga kwentuhan ay puno ng pag-asa, at sa gitna ng lahat, si Mira ay tila isang reyna
sa kanyang sariling kaharian, isang kahariang itinayo sa pagmamahal at pasasalamat. Hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan, Ate Mira, sabi ng nanay ni Luningning, habang inaabot sa kanya ang isang maliit na kahon na nakabalot sa lumang dyaryo. Sa loob nito ay isang pares ng tsinelas na may burda ng maliliit na bulaklak na mirasol, gawa mismo ng mga nanay sa ward. Isang simpleng regalo, ngunit para kay Mira, mas mahalaga pa ito kaysa sa kahit anong diamante. Habang yakap-yakap niya ang mga ito, naramdaman niya ang isang kaligayahang matagal na niyang hindi naramdaman. Isang kaligayahang hindi nabibili ng pera. Samantala, sa mansyon ng mga Sandoval, ang gabi ay papalapit na sa kasukdulan nito. Inanunsyo ng ama ni Celestina na bilang pagpapakita ng kanilang tiwala kay Rafael, irerekomenda niya ito para sa isang posisyon sa isang sangay ng kanilang ospital sa probinsya, isang malinaw na pagpapatapon na binalot sa magagandang salita. Bago pa man makatanggi si Rafael, nagpalakpakan na ang lahat. Si Celestina ay ngumiti ng matagumpay, habang si Doña Benilda ay tuwang-tuwa sa pag-aakalang tuluyan na nilang mailalayo si Rafael sa anino ni Mira. Sa gitna ng pagpapalakpakan, isang mensahero ang dumating, dala ang isang opisyal na sulat para sa bawat miyembro ng board na naroroon. Ang katahimikan ay unti-unting namayani habang binubuksan nila ang mga sobre. Ang kanilang mga mukha na kanina ay puno ng kasiyahan ay napalitan ng gulat at pagkalito. Ang sulat ay mula sa tanggapan ni Attorney Matias Villarreal, isang formal na paanyaya para sa isang extraordinary shareholders meeting upang talakayin ang mga financial irregularities at ang pamumuno sa ospital. At sa ilalim ng sulat, nakalagay ang pangalan ng taong humiling ng pagpupulong, isang pangalang nagpatigil sa paghinga ng lahat, lalo na nina Doña Benilda at Celestina. Mirasol de la Cruz, may-ari ng 10% ng shares ng San Gabriel Medical Center. Ang mga araw bago ang shareholders meeting ay tila isang mahabang paghahanda para sa isang digmaan. Ngunit ang digmaang ito ay hindi lalabanin sa pamamagitan ng mga sandata, kundi sa pamamagitan ng katotohanan at dignidad. Hindi nagkulong si Mirasol sa isang madilim na silid upang magdalamhati. Sa halip, ginugol niya ang kanyang oras sa paggawa ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang alagaan ang kanyang sarili. Sa tulong ni Attorney Matias, hindi lamang mga legal na dokumento ang kanyang inayos, kundi pati na rin ang kanyang sariling pagkatao na winasak ng mga Sandoval. Una niyang binisita ang isang simpleng salon, kung saan pinagupitan niya ang kanyang mahabang buhok na laging nakatali lamang sa isang lumang lastiko. Habang bumabagsak ang bawat hibla ng kanyang buhok sa sahig, tila kasabay nitong bumabagsak ang bigat ng kanyang nakaraan. Sunod siyang pumasok sa isang maliit na tindahan ng damit, hindi para bumili ng mga mamahaling gown na tulad ng kay Celestina, kundi para sa isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na kulay at nagbibigay diin sa kanyang simpleng ganda. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na bumili siya ng damit para sa sarili, hindi para sa iba. Bawat piraso ng damit na kanyang isinukat ay isang pag-angkin muli sa kanyang sariling katawan at pagpapasya. Ang pinakamalaking pagbabago, gayunpaman, ay hindi nakikita sa labas. Sa bawat gabi, kasama si Attorney Matias, pinag-aaralan nilang mabuti ang bawat detalye ng operasyon ng ospital. Binasa ni Mira ang bawat financial report, ang bawat audit, at ang bawat reklamo mula sa mga empleyado. Nakita niya ang isang pattern ng pang-aabuso at kapabayaan, mga nurse na kulang sa sahod, mga maintenance staff na walang benepisyo, at mga pasyenteng sinisingil ng sobra-sobra. Nalaman niyang ang problema ng ospital ay mas malalim pa kaysa sa pagnanakaw ni Celestina. Ito ay isang sakit na kumakalat mula sa pinakatuktok ng pamunuan, at doon natagpuan niya ang kanyang tunay na misyon.
hindi lamang upang bawiin ang kanyang pangalan, kundi upang ipaglaban ang mga taong tulad niya na walang boses sa loob ng sistema. Sa araw ng pagpupulong, dumating si Mira sa ospital hindi na tulad ng isang aninong yumuyuko sa bawat nakakasalubong. Ang kanyang paglakad ay may kumpiyansa, ang kanyang ulo ay nakataas, at ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang kalmadong determinasyon. Ang mga empleyadong dati ay hindi siya pinapansin, ay napapahinto ngayon. Nagtataka kung sino ang babaeng ito na may kakaibang aura ng kapangyarihan. Ang kanyang puting bestida ay simple lamang. Ngunit sa gitna ng mga itim na Amerikana ng mga miyembro ng board, siya ay namumukod-tangi na parang isang bulaklak ng mirasol sa gitna ng isang tuyong lupain. Pagpasok niya sa boardroom, ang lahat ng pag-uusap ay biglang tumigil. Naroon na ang lahat. Ang ama ni Celestina na nakaupo sa dulo ng mesa na tila isang hari. Si Doña Benilda na puno ng pagkamuhi ang mga mata at si Celestina na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. At sa isang sulok, nakatayo si Rafael. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong gulat, pagsisisi at isang kakatuwang paghanga. Walang sino man sa kanila ang makapaniwala na ang labanderang kanilang inapi-api ay ang misteryosong shareholder na may kakayahang yugyugin ang buong pundasyon ng kanilang imperyo. Naupo si Mira sa bakanteng silya sa tapat ng ama ni Celestina sa tabi ni Attorney Matias. Inilapag niya sa mesa ang isang manipis na folder, ngunit ang bigat nito ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang ang katahimikan ang magsalita para sa kanya. Isang katahimikang puno ng lahat ng sakit, lahat ng sakripisyo, at lahat ng katotohanang malapit ng sumabog. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board, isa-isa, bago niya ibinigay ang isang matamis ngunit mapanganib na ngiti. Ang pagbangon ni Mirasol ay nagsimula na, at ang boardroom na iyon ang kanyang unang larangan ng digmaan. Ang lamig ng aircon sa boardroom ay tila bumabalot sa lahat ng naroroon, ngunit ang tensyon ay mas nangingibabaw pa kaysa sa ginaw. Nakaupo si Mirasol ng diretso, ang kanyang mga kamay ay mahinahon na nakapatong sa mesa, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang uri ng kapayapaan na tila ba matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Sa harap niya, ang ama ni Celestina ay pilit na ipinapakita ang kanyang kumpiyansa, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay habang umiinom ng tubig ay hindi nakaligtas sa matalas na paningin ni Mira. Sa kabilang banda, si Doña Benilda ay halos hindi makatingin ng diretso kay Mira, at si Celestina naman ay panay ang pabulong kay Rafael na pilit na iniiwasan ang kanyang tingin. Ginoong chairman, mga ginang at ginoo ng board, ang malumanay na panimula ni Attorney Matias na siyang nagbukas ng pagpupulong. Ipinahayag niya na ang layunin ng pagpupulong ay upang talakayin ang mga alalahanin tungkol sa financial transparency, ethics, at ang pamamahala ng San Gabriel Medical Center. At sa sandaling iyon, kinuha ni Mira ang microphone at dahan-dahang tumayo. Walang galit sa kanyang boses, tanging ang malinaw at matatag na katotohanan. Ako po si Mirasol de la Cruz. Sa loob ng maraming taon, ako po ang asawa ng isang empleyado ng ospital na ito. Ang panimula ni Mira, na nagpatahimik sa lahat. Tumingin siya kay Rafael na tila binibigyan siya ng pagkakataong magsalita. Ngunit ang doktor ay nanatiling tikom ang bibig, nakatingin sa kawalan. Ngunit bago pa man ako maging asawa ni Dr. Rafael Sandoval, ako po ay anak ni Gabriel de la Cruz, ang nagtatag ng San Gabriel Medical Grant Foundation. Ang revelasyong yon ay tila isang malakas na kulog sa loob ng silid. Ang ama ni Celestina ay biglang napatayo mula sa kanyang silya. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat. Si Doña Benilda ay halos mawalan ng malay, at si Celestina naman ay napatakip sa kanyang bibig sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Si Rafael ay napatingin kay Mira at sa kanyang mga mata makikita ang isang halo ng takot at paghanga. Dahan-dahang ipinakita ni Mira ang bawat ebidensya.
Una, ang lumang kontrata ng scholarship ni Rafael na may malinaw na pirma nito na sumasang-ayon sa mga kondisyon ng San Gabriel Medical Grant, isang pondo mula sa kanyang pamilya. Ipinakita niya kung paano ginamit ni Rafael ang kanyang mga research papers na binago at inayos niya, at kung paano ito nagkamit ng promosyon batay sa pinagsamang utak nilang dalawa. Ang bawat pahina ng kanyang mga tala ay lumabas, detalyado at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sumunod ang mga dokumento tungkol sa pondo ng mga pasyente. Ipinakita ni Mira ang mga transaksyon ni Celestina, kung paano nito nililipat ang pera mula sa charity fund patungo sa mga kumpanya ng kanyang pamilya para sa mga emergency medical supplies na hindi naman kinakailangan. Ang mga kopya ng resibo na may pirma ni Rafael ay inilatag sa mesa, nagpapatunay na ang doktor mismo ay naging kasabwat o hindi, kaya ay naging bulag sa mga katiwalian. Ang bawat pirma ni Rafael ay tila isang selyo ng pagkakanulo sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang manggagamot. Ang huling ebidensya na inilabas ni Mira ay ang kopya ng memo na nagpapatunay sa kanyang pagnanakaw ng mga gamot. Nakasaad dito ang pirma ni Doña Benilda bilang nagreklamo at ang kumpirmasyon ni Rafael bilang bagong Chief of Cardiology. Sa likod ng kopya ng memo na yon, may inilabas si Mira na isang lumang recording mula sa kanyang cellphone. Ito ang pag-uusap nila ni Doña Benilda kung saan pilit siyang sinisiraan ng matanda at pinipilit na aminin ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang boses ni Doña Benilda ay umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng pagkamuhi at pagmamayabang. Nang matapos ang recording, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng galit at kahihiyan. Ang mga miyembro ng board ay nagbubulungan na. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri sa kanilang mga kasamahan. Ang ama ni Celestina ay halos hindi makahinga at si Celestina naman ay tuluyan ng napaupo. Ang kanyang mukha ay kasing putla na ng papel. Tumingin si Mira kay Rafael na ngayon ay nakayuko, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng tumulo sa kanyang uniforme. Hindi ko po hinihingi na pakinggan ninyo ang aking galit. Ang panghuling sabi ni Mira, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, ngunit puno pa rin ng lakas. Ang hinihingi ko po ay pakinggan ninyo ang katotohanan. Ang ospital na ito ay itinatag upang maging ilaw ng pag-asa, hindi upang maging pugad ng kasakiman. Ang mga nagpakasasa sa kasinungalingan ay dapat managot. Ang mga nagtatago sa likod ng kanilang kapangyarihan ay dapat malantad. At ang mga taong tinawag nilang hampas lupa ay may karapatan ding ipaglaban ang kanilang dangal. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap sa mga mukha ng mga miyembro ng board at sa mga sandoval na ngayon ay tila mga estatwa ng kahihiyan. Ang bawat bulong, ang bawat tingin ng pagkasuklam mula sa mga kasamahan ay tila isang malakas na busina na nagpapahiwatig ng kanilang pagbagsak. Ang pagpupulong na dapat sana ay maging korona ng tagumpay ni Rafael ay naging entablado ng kanyang kahihiyan at si Mirasol, ang dating labandera, ang siyang nagluklok sa kanya sa tronong yon. Ang ama ni Celestina, na kanina ay puno ng kapalaluan, ay nakaupo na ngayon. Ang kanyang muka ay namumutla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding pagkapuot kay Mira. Si Celestina, na laging ipinagmamalaki ang kanyang ganda at talino, ay napaupo na lamang sa kanyang silya. Ang kanyang makeup ay unti-unting nabubura dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang mga pangarap niyang maging reyna ng San Gabriel ay naglaho na parang bula. Ngunit ang pinakamasakit na eksena ay ang kay Doña Benilda, ang matandang babae na laging ipinagmamalaki ang kanyang dugo at pangalan ay hindi makakilos. Ang mga luhang pilit niyang pinipigilan ay nagsisimula
nang dumaloy sa kanyang pisngi, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang mga alahas na tila ito ang tanging pwedeng kapitan niya sa sandaling iyon. Ang mga salitang hampas lupa at patay gutom na ipinukol niya kay Mira ay ngayon ay umalingaw-ngaw sa kanyang sariling pandinig. Bumabalik sa kanya na tila isang sumpa. Samantala, isang opisyal mula sa Department of Health ang pumasok sa silid. Ipinahayag niya na dahil sa mga ebidensyang inilatag, ang lisensya ni Dr. Rafael Sandoval ay pansamantalang sinuspinde at siya ay sasailalim sa masusing investigasyon para sa unethical conduct at misappropriation of funds. Si Dr. Celestina Aragon naman ay sasampahan ng kaso para sa financial fraud at si Doña Benilda Sandoval ay aalisan ng karapatan sa pamamahala ng Sandoval Family Foundation. Ang bawat desisyon ay tila isang malaking pako na itinutusok sa kabaong ng kanilang kasikatan. Naiwan si Rafael na nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang uniforme ay tila naging kasing bigat ng isang baluti na puno ng kasalanan. Ang kanyang mga luha ay umaagos na. Hindi na niya mapigilan ang paghagulgol. Tiningnan niya si Mira, na ngayon ay nasa tabi ni Attorney Matias. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding pagod. Sa isang iglap, tila bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanilang pinagsamahan, ang mga gabi ng pag-aaral, ang mga pangarap na binuo, ang mga pangakong binitawan. Sa isang marahas na galaw, lumuhod si Rafael sa harap ni Mira, sa harap ng lahat ng naroroon at sa harap ng mga kumikislap na kamera. Hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Mira. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsusumamo. Mira, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Nabubulagan lang ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Babalik ako sa dati. Babalik tayo sa dati. Please. Ngunit ang mga mata ni Mira ay walang bakas ng awa. Ang kanyang puso ay tila isang malaking bato na hindi na kayang galawin ng anumang pagsusumamo. Dahan-dahang kinuha ni Mira ang kanyang kamay mula kay Rafael. Ngunit bago pa man siya lumayo, inabot niya ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, ang lumang panulat na ibibigay sana niya kay Rafael noong gabi ng party. Itinago niya ito, umaasang sa huli ay gagamitin niya ito para muling isulat ang kanilang kwento. Ngayon, wala na itong silbi. Rafael, minahal kita ng buong puso. Ginawa kitang isang doktor. Pero ikaw ang pumili na patayin ang puso ng doktor na yon para sa kapangyarihan. Ang mahinang sabi ni Mira. Inilapag niya ang panulat sa palad ni Rafael. Ang kanyang mga daliri ay hindi man lang nadampi sa balat nito. Ang panulat na yon ay sumisimbolo sa lahat ng kanilang pinagsamahan. At sa sandaling iyon, ang panulat na yon ay naging isang marker ng kanilang tuluyang pagtatapos. Ang tinta ng pagmamahal ko ay tuyo na, Rafael, at hinding-hindi na muling susulat ang panulat na ito ng kwento nating dalawa. Ang boardroom na kanina ay puno ng tensyon at galit ay unti-unting lumuwag at ang mga tao ay nagsimula ng magsialisan. Ngunit ang imahe ni Rafael na nakaluhod at ang mga salita ni Mira na puno ng pait ay matagal na mananatili sa isipan ng lahat. Dahan-dahang lumabas si Mirasol mula sa silid kasama si Attorney Matias na ngayon ay tila isang anghel na nagbabantay sa kanyang bawat hakbang. Ang mga dating kasamahan ni Rafael ay umiiwas ng tingin, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan. Ang bawat sulyap ay tila isang paalala sa kanyang pagbagsak. Nang makalabas sila ng gusali, sinalubong sila ng mga nag-aabang na mamamahayag na sabik sa bawat detalye ng kontrobersya. Ngunit hindi nagsalita si Mira. Tanging si Attorney Matias lamang ang nagbigay ng maikling pahayag na nagkumpirma sa mga desisyon ng board at nagbigay diin sa kahalagahan ng integridad sa serbisyong medikal. Habang dinadala siya palayo ng kanyang abogado, lumingon si Mira sa gusali ng ospital, isang istrukturang matagal na niyang pinaglingkuran na ngayon ay tila isa ng malaking kabaong para sa kanyang mga dating pangarap.
Samantala, naiwan si Rafael na mag-isa sa boardroom. Ang panulat na bigay ni Mira ay nasa kanyang palad. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinititigan ang simpleng bagay na yon. Ang bawat kurba ng panulat ay tila bumubulong ng mga alaala. Ang mga gabi na nag-aaral sila ng magkasama, ang mga simpleng salo-salo sa karinderya, ang pangako ng walang hanggang pagmamahalan. Ngayon, ang panulat na yon ay isang paalala ng lahat ng kanyang nawala, lahat ng kanyang isinakripisyo para sa isang kapangyarihang panandalian lamang. Umuwi si Rafael sa kanilang mansyon, na ngayon ay tila isang baul ng pighati. Si Doña Benilda, na kanina ay punong-puno ng galit, ay nakaupo sa sala. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa kakaiyak. Ang mga alahas na suot niya ay tila walang naaning kinang. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kamag-anak, at ang lahat ng pinagmamalaki niyang koneksyon ay tumalikod na sa kanya. Ang telepono ay hindi na tumutunog at ang kanyang social calendar ay blanko na. Ang dating ginintuang pangalan ng pamilya Sandoval ay ngayon ay kasing itim na ng uling. Ma, ano na ang mangyayari sa atin? Ang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na tayong natira. Rafael, ang pabulong na sagot ni Doña Benilda, ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ang lahat ng pinaghirapan natin, kinuha na ng labanderang iyon. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, isang mas matalim na katotohanan ang bumulong sa isipan ni Rafael. Hindi kinuha ni Mira ang lahat sa kanila. Ibinigay lang ni Mira ang pagkakataon na makita nila kung sino talaga sila. Kinuha niya ang salamin upang tingnan ang kanyang sarili. Ngunit ang nakita niya ay hindi ang mukha ng isang matagumpay na doktor, kundi ang mukha ng isang estranghero. Isang estranghero na nabubulagan ng kasakiman at bumulag sa sarili niyang puso. Ang kanyang lisensya ay pansamantalang sinuspinde at ang kanyang reputasyon ay nawasak na. Ang kinabukasang pinangarap niya ay naglaho na parang alikabok sa hangin. Bumalik si Rafael sa kanyang silid at sa isang lumang drawer, natagpuan niya ang kanyang lumang medical kit. Ang kit na ibinigay sa kanya ni Mira noong una siyang naging doktor. Ang bawat instrumento ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang sinumpaang tungkulin. Ang tungkuling iligtas ang buhay at pagalingin ang may sakit. Ngunit ngayon, wala na siyang karapatang gamitin ang mga ito. Ang mga luha ay muling umagos sa kanyang mga mata. Hindi na dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Ang huling alaala na pumasok sa kanyang isipan ay ang mukha ni Mira. Hindi ang Mira na lumuhod sa harap niya, kundi ang Mira na may ngiti sa mga labi habang binabasahan si luning-nuningning ng mga kwento. Ang Mira na nagbigay ng lahat para sa kanya. Ang tinta ng pagmamahal ko ay tuyo na, Rafael. Ang mga salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangungusap na kasing lamig na ng kamatayan, na nagpapahiwatig na ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagkatao ay tuluyan ng nawala. Isang taon ang lumipas at ang sikat ng araw na tumatama sa bagong signage ng kalinga ni Mirasol Medical Center ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga taong dumadaan. Mula sa isang simpleng pangarap, itinayo ni Mirasol ang isang sentro ng pag-asa para sa mga pasyenteng walang kakayahang magpagamot at para sa mga manggagawang medikal na biktima ng pang-aabuso. Hindi ito isang malaking ospital na tulad ng San Gabriel, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng malasakit at pagmamahal. Ang mga pader ay pininturahan ng maliliwanag na kulay at ang bawat pasyente ay tinatanggap ng may ngiti at mainit na pagtanggap. Sa loob ng sentro, abala si Mira sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Hindi na niya suot ang uniforme ng isang labandera, kundi ang isang malinis na puting lab coat na may burda ng bulaklak ng Mirasol. Ang kanyang bagong simbolo. Ang kanyang mga kamay ay hindi na puno ng kalyo mula sa sabon, kundi puno ng pasasalamat mula sa bawat taong kanyang tinulungan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lungkot,
ay ngayon ay nagniningning sa kaligayahan at determinasyon. Natagpuan niya ang tunay niyang purpose, hindi sa pagiging asawa ng isang doktor, kundi sa pagiging isang doktor sa puso ng mga taong nangangailangan. Dumating si Luningning sa sentro, hindi na bilang isang pasyenteng hirap sa paghinga, kundi bilang isang malusog at masiglang bata. Ang kanyang operasyon ay naging matagumpay at ngayon ay tumutulong na siya sa pagdikit ng mga sticker ng bulaklak sa pader ng sentro. Niyakap ni Mira si Luningning ng mahigpit. Ang bawat yakap ay isang paalala sa kanya kung gaano kahalaga ang bawat buhay at kung gaano kasakit ang mawalan ng pag-asa. Ang mga magulang ni Luningning ay naroon din, abala sa pagtulong sa pag-asikaso ng mga bata, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pasasalamat kay Mira. Hindi na lamang siya ang kanilang Ate Mira sa Ward 4. Siya na ngayon ang kanilang Doktora Mira sa kanilang komunidad. Ang mga dating empleyado ng San Gabriel na biktima ng pang-aabuso ay lumipat sa kanyang sentro, natagpuan ang isang lugar kung saan ang kanilang pagmamahal sa trabaho ay hindi babaliwalain. Si Attorney Matias Villarreal, na ngayon ay isang miyembro ng board ng Kalinga ni Mirasol, ay laging naroon upang gabayan siya. Isang matatag na pundasyon sa kanyang bagong mundo. Isang hapon, habang naglalakad si Mira sa labas ng sentro, napansin niya ang isang pamilyar na anino sa malayo. Nakatayo ito sa tapat ng isang lumang puno. Ang kanyang ulo ay nakayuko at ang kanyang mga balikat ay tila may mabigat na pasan. Si Rafael. Malaki ang ipinagbago nito. Hindi na nito suot ang kanyang mamahaling uniforme, kundi ang isang simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang mga balbas ay mahaba na at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nakatingin lamang ito sa sentro, sa bawat ngiti at tawa ng mga tao, na tila isang estranghero na pinagmamasdan ng isang mundo na dati ay kanya, ngunit ngayon ay hindi na. Hindi lumapit si Mira. Hinayaan niya lamang itong manatili sa kanyang kinatatayuan na tila isang malungkot na estatwa ng pagsisisi. Alam ni Mira na ang pagbabago ni Rafael ay totoo. Nabalitaan niya na si Rafael ay nagboboluntaryo sa isang malayo at mahirap na lugar sa probinsya. Tinutulungan ng mga taong walang akses sa serbisyong medikal. Marahil, natagpuan na rin ni Rafael ang kanyang sariling landas ng pagtubos. Ngunit ang landas na yon ay hindi nakasama si Mira. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, may isang malalim na tanong pa rin na bumulong sa kanyang puso. Ang pagpapatawad. Kaya niya bang patawarin ang mga taong sumira sa kanyang buhay? O ang pagkalimot na lamang sa kanilang presensya ang tanging paraan upang tuluyan siyang lumaya? Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang tumatagos sa kurtina ng silid-tulugan ni Mirasol. Nagpipinta ng gininto ang guhit sa kanyang mukha. Nagising siya sa pamilyar na tunog ng kanyang makinang panahi sa ibaba, na ngayoy ginagamit na ng isa sa kanyang mga empleyado upang tahiin ang mga uniforme para sa kanilang sentro. Hindi na siya nagmamadali, hindi na siya naghahabol ng oras. Ang kanyang umaga ay puno ng kapayapaan na matagal niyang ipinagdamot sa kanyang sarili. Bumangon siya at nilantakan ang bintana. Tinitigan ang maliit na hardin ng Mirasol sa labas. Ang kanyang paalala sa bagong simula. Isang araw, dinalaw ni Mira ang puntod ng kanyang mga magulang. Sa ilalim ng isang lumang punong mangga, tahimik siyang umupo sa harap ng dalawang lapida. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa isang sariwang bulaklak ng Mirasol. Matagal siyang nag-isip, pinagnilayan ang lahat ng pinagdaanan niya sa loob ng isang taon. Mula sa pagiging biktima ng pang-aap hanggang sa pagiging inspirasyon ng marami. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Tainay, sana po ay ipinagmamalaki niyo ako. Ang pabulong na sabi ni Mira, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Matagal ko pong hinanap ang kapayapaan sa mga bagay na akala ko ay magbibigay sa akin ng kaligayahan, sa pagmamahal na akala ko ay totoo. Ngunit natagpuan ko pala ito sa paglilingkod sa iba,
sa pagbibigay ng boses sa mga tulad ko na walang boses. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama sa lumang sulat, ang tungkol sa pagiging matatag at ang pagtitiwala sa sarili. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang yaman na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang ay hindi lamang pera o ari-arian, kundi ang isang busilak na puso na kayang magmahal ng walang kapalit at isang diwa na hindi kayang baluktutin ng kasamaan. Ang lahat ng sakit na dinanas niya ay naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Ang bawat sugat ay naging tanda ng kanyang lakas. Nang tumayo si Mira mula sa puntod ng kanyang mga magulang, naramdaman niya ang isang pamilyar na haplos ng hangin. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng San Gabriel Medical Center na ngayon ay nasa ilalim na ng bagong pamamahala at sumasailalim sa malawakang reforma. Nabalitaan niya ang kapalaran ng mga Sandoval. Si Doña Benilda ay nananatili sa kanilang mansyon na ngayon ay halos bakante na. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tumalikod na. Si Celestina naman ay nahaharap sa mga kasong kriminal at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabahiran. At si Rafael, patuloy pa rin itong nagboboluntaryo. Sa probinsya, tinutupad ang kanyang sinumpaang tungkulin, ngunit malayo sa lahat ng yaman at kapangyarihang kanyang hinabol. Sa loob ng kanyang puso, naramdaman ni Mira ang isang bahagyang kirot. Hindi na ito galit o puot, kundi isang malalim na pag-unawa. Naisip niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ay ang paglaya mula sa bigat ng nakaraan. Hindi niya kailangang kalimutan ang nangyari, ngunit kailangan niyang kalimutan ang sakit. Hindi ko man kayang kalimutan ang kanilang ginawa na itay. Ang bulong niya, ngunit kaya ko nang magpatuloy, kaya ko nang magpatawad. Habang papalubog ang araw, tumalikod si Mirasol mula sa puntod ng kanyang mga magulang, handa nang harapin ang isang bagong bukas. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Natagpuan niya ang kanyang sariling paraiso, isang paraisong itinayo, hindi sa ginto o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal, katarungan, at ang walang hanggang halimuyak ng katapatan. Ang simoy ng hangin sa umaga ay nagdadala ng sariwang amoy ng kape at ang pamilyar na tunog ng makinang panahi mula sa ibaba. Isang melodiya ng kapayapaan na matagal nang hinanap ni Mirasol. Nakaupo siya sa kanyang balkonahe, bit-bit ang isang mainit na tasa ng kape, habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw sa likod ng mga bubong ng kalapitbahay. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag na hindi kayang bilhin ng anumang ginto. Isang taon matapos ang malaking pagbabago sa San Gabriel Medical Center, marami na ang nangyari. Si Doña Benilda, na dating puno ng kayabangan, ay nananatili sa kanilang mansyon na ngayon ay kasing lamig na ng libingan. Ang mga partido at pagtitipon ay naglaho na at ang kanyang telepono ay hindi na tumutunog maliban sa mga tawag mula sa bangko. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tumalikod na at ang kanyang pangalang Sandoval ay hindi na nagdadala ng anumang kapangyarihan. Wala na siyang makapangyarihang posisyon upang ipagmalaki at ang tanging nanatili ay ang kanyang pagsisisi na tanging ang kanyang sarili lamang ang nakakaalam. Si Dr. Celestina Aragon naman ay nahaharap sa mahabang labanan sa korte. Ang kanyang reputasyon ay nawasak na at ang kanyang karera sa medisina ay tuluyan ng natapos. Ang kanyang ambisyon na dating tila walang hangganan ay naghatid sa kanya sa isang kulungang gawa sa kanyang sariling kasakiman. Ang kanyang mga luha ay umaagos na ngayon, ngunit hindi na ito nakakapukaw ng anumang awa. Tanging ang pag-unawa na ang bawat masamang gawa ay may kaakibat na kabayaran. Si Rafael Sandoval, matapos ang kanyang suspensyon, ay lumayo sa Maynila. Nabalitaan ni Mira na siya ay nagtatrabaho sa isang maliit na klinik sa isang liblib na probinsya, tinutulungan ang mga taong hindi kayang magbayad para sa serbisyong medikal.
Hindi na niya hinahabol ang mga titulong mataas o ang mga mamahaling bagay. Ang kanyang mga kamay, na dati ay abala sa pagpirma ng mga maling dokumento, ay ngayon ay abala sa paggamot sa mga sugat at pagbibigay ng pag-asa. Marahil, natagpuan na ni Rafael ang kanyang tunay na purpose, isang purpose na kinalimutan niya nang habulin niya ang kapangyarihan. Hindi alam ni Mira kung tuluyan na siyang pinatawad ni Rafael sa kanyang pagbagsak, ngunit sa loob ng kanyang puso, umaasa siyang natagpuan na nito ang kapayapaan. Para kay Mirasol, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot o ng pagbabalik sa nakaraan. Ito ay nangangahulugan ng paglaya mula sa bigat ng galit at hinanakit. Hindi na siya nabubuhay sa anino ng mga Sandoval at hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang halaga sa kahit sino. Ang kanyang kalinga ni Mirasol Medical Center ay umunlad, naging kanlungan para sa mga nangangailangan at nagbigay ng boses sa mga taong dati ay walang boses. Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang magbigay, magmahal at maging isang ilaw sa dilim. Ang tanging natitira sa kanya ay ang mga simpleng kaligayahan, ang amoy ng sariwang kape, ang tunog ng makinang panahi, ang mga ngangiti ng mga pasyente na tinatawag siyang Ate Mira, at ang pagmamahal ng mga taong itinuring siyang pamilya. Natagpuan niya ang tunay na kayamanan, hindi sa ginto o posisyon, kundi sa isang busilak na puso na kayang magpatawad, magmahal, at magbigay. Ang aral na iniwan ng kwento ni Mirasol ay malinaw. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang kanyang pag-aari, kundi sa kung paano niya hinaharap ang mga pagsubok, kung paano niya minamahal ang kanyang kapwa, at kung paano niya pinapanatili ang kanyang dangal sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ang isang busilak na puso, gaano man kadalas masaktan, ay laging mananatiling isang Mirasol na nakaharap sa liwanag ng pag-asa.